Hi there. So, this is Kim again. And I know I haven't uploaded for quite a while. I promised that I will upload regularly and I broke that promise. I'm really sorry. I think it's been 3 to 4 months since I last uploaded. But I have a really good reason for it. Yun. The reason I will kwento after the main topic of this video. Because the main topic of this video is about bar preparation. And nakita ko kasi na bar season na, yung mga review center nagsa-start na ng lectures. And I've also been there, diba? Preparing for the bar. And nagsiset in na yan yung panic. And the reviewees, they're really grasping for any tips, any advice in order to pass. Grabe. Ayun. So, part of my mission for this channel is of course to help aspiring lawyers achieve their dream. And yung reason why I was gone for like 3 to 4 months was because, career. Being a lawyer, I underestimated talaga the business of being a lawyer. Talagang napaka-hectic ng schedule. As in, like, nagkakasakit na ako and all. Hindi ko na natansya na talagang magiging sobrang busy. And yung kwento na yan, I will reserve after the tips. Kasi I feel that the kwento, hopefully, it will inspire you, it will motivate you. Because being a lawyer is really life-changing in a positive way. And I really want that for you. So before we go to the parang kwento that would inspire you and motivate you, punta muna tayo sa tips, okay? I'll share what I did and hopefully may makuha kayo to incorporate to your own bar review. Because again, you have to tailor your preparation depende sa preferences mo, depende sa type of person that you are. But I'll try to give tips that are not too general. Yung parang, I know, nakanood na rin kayo ng mga ibang tips dyan. And parang baka inisip mo parang para-pareha. Siguro, para-pareha siya kasi it works. But, we'll see. Baka may mga insights kayong makuha sa akin na hindi nyo pa napupulot sa iba. We'll see. So, sana, para makatulong naman ako. Okay? Okay. So, start na tayo agad. Unang-una, start with a prayer, as in, because the bar exam, your bar review journey, it's not just a test of your knowledge. You could be the smartest person in the room, pero pwedeng mag-fail ka pa rin. That's the reality. It's because there's so many factors that you could not control. That's why it's important that you pray. You pray for guidance. Yun. Wala namang harm eh. If you don't believe in God, then okay. Diba? Maybe take some time to meditate. But if you believe in God, praying calms you down, keeps you focused, and reminds you of your goals. Keeps your heart at peace. Very important that your heart is at peace. If you're very scientific about it, you're gonna say, wala nang pakialam yung heart dyan, it just pumps blood. So, it's very important that your mental state is really in a Zen mode, as in Zen mode. Yun yung pinakauna, mindset. Talagang ganon. Before ka mag-start, mag-plan ng calendar mo, before ka magbasa dyan or what, ayusin mo yung utak mo na hindi siya magulo. I-declutter mo ng lahat ng katoksikan, ng lahat ng mga walang kwentang bagay. Yon. Para focus ka. Aral ka lang. Yun lang talaga yung gagawin mo. May ako nag-start mag-review talaga. Because May 17 yata ako nag-resign around that time. If meron kang trabaho, mag-leave ka. Huwag mo nang antayin yung June, huwag mo nang antayin yung July. If hindi nila payagan yung leave mo, mag-resign ka.
I mean, napaka-drastic, no? Napaka-drastic ng advice ko kasi iba-iba naman tayo ng sitwasyon. Pero, kung seryoso ka talaga, that you wanna do it only once, or if you've done it before, that you wanna nail it this time around, you have to give it your 100%. There's no negotiation. You have to give your 100%. That's what I did. I resigned. Para wala akong distractions, wala akong ibang iniisip. Bahala kayo sa deliverables mo nyo dyan. Bahala na yung kumpanya. It can't survive without me. They'll find a replacement. But for me, if I don't pass, this time, mahihirapan talaga ako sa buhay ko. And gusto kong magbago yung swerte ko. Kaya, kailangan ko nang ibigay lahat. Because if I half-ass this bar review, I'm not getting anywhere. Diba? So, I'm all in. I gotta show the universe that I'm all in. And if you're all in and the universe sees it, diba? It will give it to you. Yung desire mo to become a lawyer, natural, ibibigay talaga sa'yo. Binigay mo lahat eh. Bakit di pa ibibigay sa'yo? That's just how the world works. If you feel na the world is being unfair, hindi binigay sa'yo, maybe may pagkukulang ka. Maybe hindi pa yon yung 100% mo. So this time around, give it your 100% if you don't wanna fail. That's it. It's so simple. Ang simple sabihin pero ang hirap gawin. Pero, you know what? Take this as a sign. If you're asking for a sign, whether you should leave your job or take that leave now or something, this is the sign. Right now, just leave everything else and focus on bar review. Take this as a sign, promise. Okay, so second tip, very important, create a calendar. Kahit hindi ka calendar person, it's really time to start one. Just create a structure sa review because, yun nga, there's autonomy kasi kapag ka bar review na. Wala na yung syllabus sa school, wala nang mga ganon. And yung mga schedule sa review center, hindi mo naman pwedeng sundan yun. You have to create your own. So sa akin, I'm really obsessed with spreadsheets, but you don't have to do it my way. But if you're obsessed with spreadsheets, that's the best way for me kasi you can adjust it every time I change. The thing about calendars is that wag ka dapat ma-frustrate kapag ka hindi mo nasunod yung pinlano mong gawin. Kasi sa haba ng time ng review at sa dami ng circumstances at play, hindi mo talaga masusunod din 100%. And you have to be at peace with that. Huwag kang masyadong perfectionist na, wala na, di ko na nasunod yung calendar ko, babagsak na ako. Just forget it. Magde-defer na ako. Hindi ganon. Wala yatang nakakasunod ng calendar nila to the dot. Yung yung key dyan is to make the best effort na lang na sundin. And if hindi mo masunod, the key is to make adjustments. Part yan ng training kahit sa pagiging lawyer, there will be times na hindi mo masusunod yung calendar mo or masisira yung schedule mo kasi biglang magkakaroon ng problema. So, imbes na fino-focus mo na yung bagay na to, bigla kang tinapunan ng mas importanteng bagay, so kailangan mong ilipat yung attention mo dito sa kabilang bagay. So, dapat at peace ka sa mga ganong adjustments. Hindi ka ready maging lawyer kapag talagang sobrang perfectionist ka na hindi ka marunong maging flexible. Depende sa sitwasyon. Kasi part yun talaga. Pag nagtitrabaho ka, kahit sabihin mo, okay, I'll do this 1, 2, 3, 4, 5 today. Things will really come up and F up that schedule. So, di mo talaga siya masusunod. And think of it as training na lang. Now, when you're reviewing for the bar, things won't always go your way. Yan. And you have to be fine with that and just learn how to move on, go forward with your goals. Ang importante, at the end of the day, you are productive. Huwag kang magpapa-apekto sa mga maliliit na bagay that are beyond your control. So, yun. For example, when creating your schedule, you have to think like, sa akin, nag-start ako ng May, and nung time na yun, parang may finals. So, parang yung subjects for my finals,
Yun yung una kong inaral. Tapos come June, yun yung mga hindi ko na-cover ng May na subjects. Importante para sa akin nun na structure ko yung May at June, naubos ko na pasadahan lahat ng subjects. Kasi, alam ko that if I go too deep sa isang subject, baka makalimutan ko yung ibang subjects. Importante kasi lahat pasado mo na subjects eh. Dapat may masagot ka sa lahat, dapat may idea ka sa lahat. So, wag mong i-worry so much na i-perfect mo talaga yung isang subject at this point. Lagyan mo ng first pasada. What I did is, ito na siguro yung third tip. As I said, bumuo ka ng calendar, gumawa ka ng parang checklist. Yung sa akin kasi, since I'm really obsessed with spreadsheets, I had a tracker for everything. So, alam niyo yung syllabus ng bar. Yun din. That's another tip also. So, first step, declutter your mind. Diba? Ayusin mo yung mindset mo. Second tip is create a calendar. Third tip is create a checklist. Now, sa checklist, dapat yung checklist mo is based on the syllabus. Yung ginawa ko, yung syllabus, yung bar syllabus na binibigay nila, hindi sila magde-deviate dyan. Hindi mo kailangang aralin lahat sa batas. Aralin mo lang yung nandun sa syllabus. Okay? You're not expected to know everything. Even as lawyers, we don't know everything. There are things that we don't know that we have to research on. So, hindi mo kailangang i-overload na lahat ng bagay, lahat ng batas, alam mo at that point. What the Supreme Court wants is to admit applicants or aspiring lawyers to the bar na merong basic knowledge or fundamental knowledge to start working as a lawyer. Yun yung purpose niya, diba? So you're not expected, again, to know everything. You just have to cover the syllabus. Yan yung goal mo, ubusin mo yung syllabus. So when making your calendar and when making your checklist, you have to ensure na lahat sa syllabus mo cover mo. And yes, I'm proud to say that I finished the entire syllabus. I made it a point. Yung iba, they said that pumasa naman sila, hindi nila natapos yung syllabus. Pero ako, for my peace of mind, I really made sure na naubos ko yung topics sa syllabus na pasadahan. Hindi ko man perfect lahat ng topics doon na talagang alam na alam ko like the back of my hand, but at least confident ako sa sarili ko na na-cover ko lahat ng topics doon, at least napasadahan man lang. So, punta tayo sa checklist. So, sa checklist, since obsessed ako nga sa spreadsheets, meron akong ginawa na tinype ko lahat ng topics sa syllabus. Per tab, meron ako dyang subject. Commercial law, criminal law, political law, yun, per tab. Tapos, sa tab na yan, merong table dyan na nakasulat, tinype ko isa-isa lahat ng topics. May main topics, tapos merong subtopics. Tapos, may column ako na first read, second read, third read, status, notes. So, may mga ganun akong column na nilagay. Para siyang tracker. Yun yung checklist ko. So, yung goal ko nung May at June is at least ma-first read ko lahat. So, hindi kailangan na, basta maintindihan ko man o hindi, basta may basa lang ako, naintindihan ko naman ish, okay na yan. Hindi ko kailangang laliman at that point. So, yun, nag-prepare ako ng checklist na ganon. Mamaya ko sasabihin kung paano talaga aralin yung per subject. Pero, yun nga, first calendar, second checklist. Tapos, i-align mo yung checklist mo sa calendar mo. Does that make sense? Parang, siya, dapat linked siya. So, yung checklist mo, hindi na siya basta-basta checklist, may structure yan. So, sa calendar ko nakalagay, today, itong subjects, yung i-cover ko. And yung goal ko, hanggang ganitong topic. So, meron akong ganyan in mind. Hindi everyday natatapos ko yan. So, pag hindi ko natapos yan, i-adjust ko yung next day ko. And the next. Lagi kong, yung calendar ko, hindi siya fixed. That's why I don't like writing it on paper. Because that's so wasteful.
And writing it on paper feels permanent kasi parang hindi mo ma-edit. Whereas, if it's a soft copy version, like it's in Excel form, or Google Sheet, or numbers, if you're in Mac, or whatever, basta editable, that works great. Kasi you can adjust every time. And then, dyan sa calendar ko, I mark it as like green if I'm done with it. So what I do, para hindi ako ma-discourage, is, for example, for that day, ganyan lang yung na-cover ko. Yung hindi ko na-cover, ililipat ko sa next day. And then I will still, flag that day as, a productive day that I completed everything na ganon sa day na yon. Basta, I put in the hours. Yung ganon. Wala akong hinahabol na pages. I didn't study like that. Kasi pag pages, wala eh. It's not about the pages eh. It's about covering the topics. So, yung milestones ko is per topic. If I finish the topic, then okay na. I won't stop until hindi ko ma-finish yung topic na sinimulan ko. In terms of schedule, kasi nga, I said, create your calendar. Of course, when you create your calendar, you also create your specific schedule, yung time. Sa akin, hindi naman siya fixed. Yung sa akin, for example, criminal law, book 1, the specific topics, for example, na nasa syllabus. Yung feeling ko, yan yung kaya kong tapusin. I would wake up at, I think 4 a.m. or 3 a.m. I would wake up mga 3 to 4, 4 a.m. So, 4 a.m., gising na ako, magkakape ako, or, just, hindi pa muna ako mag-aaral. Parang gumuni-muni ako ng 1 hour. Magdadasal ako. I'm gonna write to my family. Meditating, ganon. Thinking about life. Thinking about anything, really. Could be law related, could be something else. But I'm not opening my phone. I'm not on social media at that time. I'm not watching movies. I'm not doing it. Just, inahayaan ko lang yung brain ko na parang walang laman. And just mag-flow lang kung whatever goes. Kasi, I feel it necessary na yung brain ko na pinapasukan ko ng mga impormasyon na araw-araw, may downtime siya. Pero sinasadya ko siyang may downtime. Kaya, wala lang. I just let it be for like an hour. And then, pagdating ng 5, maliligo ako. After ko maligo, yun, kakain na ako, ganyan. Tapos, pagkain, kain lang. Hindi ko hinahaluan ng basa. Tapos, minsan, I would go on YouTube or something, I would watch tips. Not lectures mga tips. Tapos, after nyan, mag-iisip ako anong gagawin ko today. Titignan ko yung calendar ko at yung checklist ko kung on track ako. Doon ako mag-make ng adjustments na parang, okay, hindi ko ito natapos kahapon. So, ililipat ko siya dito today na aralin. Or sabihin ko, parang ayoko yung aralin today. So, hindi ko muna siya aralin today. Ililipat ko siya the next day. Yung today, ito muna aaralin ko. Tapos, i-update ko yung checklist ko, yung tracker ko ng mga completed. Ganun eh. Meron akong parang drop down per cell. Dun, di ba may columns ako, for example, sa first read. Meron ako dun, pending, incomplete, complete. Tapos, parang ganon, like, pag na-start ko na, i-click ko na yan, ganyan. Para talaga siyang tracker. I think na-adopt ko yun sa pagtatrabaho kasi may tracker ako sa work. So, in-apply ko na siya na parang trabaho. Yun yung mindset ko sa review, para lang din ako nagtatrabaho. Tapos, after ko ayusin yung calendar ko, yung checklist ko, yung schedule ko, pag-iisipan ko, yung sa schedule, pag-iisipan ko yan. So, ito yung topics kailangan kung ano yung today. Ano kaya magandang atake sa topic na to? Alam ko ba yung topic na to? Pag alam ko yung topic na yan, manunod na lang ako niya ng videos to supplement. Parang, okay, dito kailangan ko siguro ng videos kasi baka may mga hindi ako naiintindihan dito, makikinig ako.
Or ano ko rin sa mood ko, na parang, parang di ko trip magbasa ngayon. If pipilitin kong magbasa ngayon, o hindi rin ako magiging productive. So, manonood ako ng lectures ngayon. Parang ganon. Or pag nasa mood ko naman magbasa, okay, trip ko magbasa, so, ito, kailangan kong basahin to. Ganyan, parang malleable siya. Meron akong structure, meron akong goal, pero hindi siya rigid, na hindi siya changeable. Ang importante sa akin, not the pages, not the way na kailangan ko magbasa talaga, or kailangan ko manood lang, or may ratio ng nood at basa or something. Yung importante sa akin, from like 6 a.m. until kaya ko, minimum is like 8 p.m. Pero kung kaya ko pang sumobra doon, then okay. Pero hindi ako lalagpas ng 9 or 10 p.m. Dapat tulog na ako by then. Ang importante sa akin, yung araw ko productive. Na either nagbabasa ako or nanonood ako ng lectures. Yun. So, bahala na yung mix, basta nagbabasa ako or nanonood ako ng lectures, nako-cover ko yung topics na sinet ko, na tatapusin ko for that day. Yun yung importante sa akin. Tapos, update ng calendar, update ng checklist. Ganun. It's like work. Tinatry ko maging organized, pero hindi siya in a way na sobrang fixed. It adapts. Every day, I update my calendar. Every day, I update my timeline. And I also take breaks. Pero yung breaks ko, hindi siya fixed. Hindi siya yung parang Pomodoro na mag-aaral ako ng 30 minutes, tapos mag-rest ako ng 5 to 15 minutes, tapos mag-aaral naman ako ng 30 minutes. No, it's not like that. Although I have the Forest app and the, what was that? The Be Focused app, yeah. So, naggaganon ako, pero hindi siya forced. Like, for example, I would plant a tree. And then, tuloy lang yon, that tree while I'm reading. And then, I would pause it also if I need to take a break. Pero hindi ko siya pinapasundan. Tapos yung Be Focused app ko, which is like another timer, I have to, parang ano siya, I'm gonna skip this break time. Naka-Pomodoro siya na setup, pero hindi ko siya sinusunod. Like, okay, 30 minutes na, naka 30 minutes na pala ako ng aral, pwede na ako mag-rest, pwede na akong umihi, pwede na ako kumain, ganyan. Tapos i-assess ko yung sarili ko, naihiba ako, nagugutom ba ako, or gusto ko mag-nap, or do I want to do something else? Parang di naman, parang kaya pa naman, yung momentum ko andyan pa eh, nasa zone na ko. Alam mo yun, yung parang pag nag-start ka, tapos nasa mood ka, tapos gusto mong tuloy-tuloy, hindi ko sisirain yon. Kapag break time ko na doon, isi-skip ko yon. Tapos itutuloy ko sa next na 30 minutes naman. Tapos yung Forest app ko naman, tuloy-tuloy na siya doon, walang break. Yung isang timer ko naman, yun yung may 30 minutes, tapos 10 minutes, 30 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 10 minutes. Parang ganon. Tapos, per topic siya. Like for example, sabi sa timer ko 30 minutes, pero magbe-break time na ako, pero hindi ko pa tapos yung chapter. So, isi-skip ko yan. Isi-skip ko yung 30 minutes na yan. Yung break time na yan. Itutuloy ko, tatapusin ko talaga yung chapter para hindi maputol yung idea or yung flow ng topic. So, sa isip ko, pag tinatamad na ako, tapusin mo na lang to kasi ito na lang. Or, for example, yung topic ganito kahaba, yung discussion sa topic. Parang papagod na ako, di ko na kaya. Maghahanap ako ng cut that makes sense. Like for example, may mga subtopics dyan. So yung goal ko, sana matapos ko hanggang dito bago ako mag-break. Pero parang di ko na kaya eh, pagod na ako. Useless din naman pilitin. So, dito ako banda sa topic that makes sense. So parang pagpa dito pa lang ako pero cut siya. Uubusin ko na lang hanggang matapos yung isang subtopic dyan. Para hindi putol yung idea na nasa utak mo. 'Di ba? Kasi pag nag-break ka, iisipin mo yun eh. Yung anong binasa mo just now. So, dapat di siya open-ended. Kasi 'di ba sa law, mag-explain siya ng something tapos may exception pala sa dulo. Hindi pwedeng dun ka lang hanggang sa general rule, hindi ka umabot sa exception. Kasi hindi mo makikita yung full picture. Tapos yung danger nun, baka yung utak mo, isipan niya yun na yun. Kakalimutan mo na yung exception. Ang pangit din na magsimula ka sa exception. Pagka-resume mo,
Di ba nag-break ka, babalik ka dun sa may parang exception, dun ka na magsa-start ulit. Parang, kailangan mo ring i-review ulit. At teka nga, exception ba to sa saan? Dito sa binasa ko kanina. So, parang kailangan mong mag-reset ng konti. Whereas, kung tapusin mo yan, general rule, exception, lahat na pack, cut mo dyan, at least buo na yung idea sa utak mo. Next na, pagkatapos ng break mo, another ka na naman na topic, another theory, another idea, another something. So, ganon. Wag kang magpapaalipin sa timer. Hindi ka mag-a-adjust sa timer. Yung timers mo yung mag-a-adjust sa'yo kung nagta-timer ka. Nagta-timer ako, hindi para kontrolin ako. Nagta-timer ako para matrack ko na, okay, naka-ganito akong oras ng aral. Tapos, hindi ako magigilty. It's been a productive day, I would say to myself. So, good job. Pero pag parang nakikita ko sa timer ko na hindi, it's a way of assessing myself parang hindi ako ganun ka-productive today. Meaning, kailangan kong bumawi the next day. Ganon. Parang bawi-bawi. So, isipin ko, di ko deserve lumabas sa weekend because I have to extend dahil today wasn't such a good day. And it's fine. You have to forgive yourself that it hasn't been a good day. Not every day will be a good day. There will be days that you are tired, you are exhausted, you want to rest. And yes, I watched Netflix during bar review. I watched movies. I finished some series. I did all that also. Kasi, your brain needs a break. You need to rest. You need to think of something else that is not law. Yun din yung sabi sa akin ng mentor ko. And I'm very thankful for my mentor, Vice Dean Senga. Yun, sa San Beda kasi, we are assigned mentors. And she was really helpful. So, yun, just find someone. And when you find someone, it has to be someone who passed the bar. Kasi, pagka pa-barrister mo, parang it's like the blind leading the blind. You don't want that. Or, you don't want someone na hindi pumasa. No offense na hindi pumasa. Pero, 'di ba, dapat take advice from someone who's been there and succeeded. Kasi you wanna succeed you wanna know the recipe to success. So, very important na the person keeping you accountable is someone who knows how to keep you accountable and who can help you succeed. Not just anyone, okay? Okay, so my next tip is to not take day offs. Huwag kang magde-day off. Hindi mo deserve mag-day off sa dami ng aaralin. Okay? So, yung iba sinasabi nila na parang, okay, Sunday hindi ako mag-aaral, ganyan. Or Saturday, like, it's a time to give yourself a break, ganyan. But, yung sa akin, 7 days a week ako nag-aaral. Walang day off. Pero hindi ibig sabihin na wala akong breaks. Ang hirap kasi mag-allot ng day ng break. Na parang day off talaga. Kasi, if force mo yung self mo mag-rest, what if ganado ka mag-aral nun? Sayang. So, sa days naman na parang it's difficult to be productive, wag mong ipilit. At least, may other days ka para bumawi. Okay, example. Sunday, ganado ka sana mag-aral, nasa kondisyon ka, hindi ka migrine, hindi ka pagod, parang active yung utak mo. Pero nag-designate ka kasi ng day na magda-day off ka. So, sabihin mo, Sunday, di ako mag-aaral. Sayang yung energy. Come Monday, bigla kang migraine, bigla kang nagkasakit. So, wala ka na nung isang araw, right? Sayang. So, you can take day offs, pero wag mong iplano yung day off mo. Parang classes. Meron kang cuts. Allow yourself to have cuts. Allow yourself to be absent. Pero, may number of cuts ka lang allowable sa school. Kasi pag sumobra ka doon, di ba, mawi-withdraw ka or you'll end up dropping the subject or something. It's like that also. You manage your day offs na parang limited siya. It's not like you're entitled to it.
take day offs as necessary and don't designate a day. Reserve it sa day na parang talagang hindi talaga kaya kasi may mga araw na ganon. Yung sa akin, as much as possible, I still study 4 hours every day, minimum. Kahit may sakit ako, masama pakiramdam ko, may lakad ako, kailangan pumunta sa school kasi may photoshoot ng graduation, may graduation, may baccalaureate, may ganon. Kasi sa amin, August yun eh. So, ayun, imagine August, graduation namin, September yung bar. But, nag-aaral pa rin ako noon, nung time na yun, ng at least 4 hours. Based on experience, wala talagang excuse. Kaya mo talaga yung 4 hours kahit may sakit ka. Kahit may sakit ka, tulog-tulog ka ng konti, tapos putol-putol yung aral mo, makakaabot ka pa rin ng 4 hours, promise. Kung talagang gusto mo 4 hours. Kung hindi talaga kaya, edi hindi. 'Di ba? Pero, kahit may lakad ka or you're not feeling well, parang kaya yung 4 hours. So, yung sa akin, 4 hours yung pinaka-minimum talaga. 8 hours yung minimum on a regular day na walang special anything. Walang lakad, walang sakit, walang kahit ano. Pero target ko talaga 12 hours. Tapos 16 hours yun yung parang maximum ko na parang I'm feeling really good at saka nasa condition ka. Kasi again, there are things beyond your control. So, masakit na likod mo, nasa leeg mo, may migraine ka, nasusuka ka, ganito, ganyan. Ang dami niyan. So, dahil wala kang designated day off, you take it as necessary and hindi ka magigilty kasi you know you've been working hard and you don't take breaks, parang ganyan. Pero again, 'di ba, nakaka-Netflix pa rin ako and stuff. That's because if hindi na talaga kaya ng brain ko, okay, I'll rest. Basta I do the minimum 4 hours or 8 hours on a regular day if I don't have an excuse. Like for example, kapag okay naman ako, wala naman akong sakit, wala naman akong lakad, pero tinatamad lang ako, minimum 8 hours. Pipilitin ko talaga yung 8 hours na yan. Kung hindi ko kaya magbasa, manonood ako ng something, or makikinig ako ng something na law-related, or I don't know, something else. Basta aral pa rin. Minimum 8 hours yan. Regularly, 12 hours. Yun yung parang good day. 12 hours. 16 kapag job well done. And if maka 16 ako, hindi ko iniisip na, okay, I earned the extra, so bukas di ako mag-aaral. Hindi ganon. I don't count it like that. Kasi I'm always thinking I might get sick, I might have migraine the next day, so I have to ipon, make reservations sa mga araw na yon. So, that's the tip. Do not designate rest days. Take it as necessary lang. Itong next advice ko, parang natatakot akong ibigay kasi baka ma-interpret ng iba na mali. Pero, yes, kumuha ka ng review center. Kasi useful yon. Pero, kami kasi noon, parang meron kaming mga shared accounts sa ibang review centers. So, parang may visibility kami sa halos lahat ng review centers. Pero, very important na hindi ka mag-commit ng violations of the law while applying for the bar. Kasi baka hindi ka pa kunin ng bar exam. So, you have to be very careful and still have access to as many review center materials, but do it within the legal bounds of the law. Gets? Mahirap kasi. Mahirap na ma-issue ka and yun pa yung dahilan na hindi ka makakuha ng bar exam. So, yung ginawa namin noon, like for example, ako naka-enroll ako sa ganitong review center. Yung friend ko naka-enroll sa ganitong review center. So, ano yan kasi, hindi ka pwedeng mag-access at the same time. Pero, you know, economically, you could just give like a share or like magbayad ka dun sa merong ganon, tapos parang share kayo dyan, or yung iba merong packages na parang group packages na may shared na ganyan. So yan. Tapos sa reviewers, for example, per school, like meron din akong access sa ganyan, like ako sa San Beda, ganyan. Tapos meron din dun sa yung may mga free yan sila na mga binibigay na mga access, or pag may friend ka din doon, mag-exchange kayo, pero hindi siya sa intention na ikakalat mo siya or pag ibebenta mo siya. Walang ganon. It's for your personal consumption.
Tapos, still within the bounds of law. Merong mga exclusive talaga na materials na confidential na delikado i-share kasi talagang nakasabi na bawal i-share. Huwag mo nang i-risk kasi baka yun pang dahilan na hindi ka makakuha ng bar exam. Huwag kang gagawa ng mga bagay na illegal or magkukos ng violation na sayang lang lahat ng effort mong mag-aral at mag-prepare. Tapos bigla kang sasabihin ng Supreme Court na, we found you in violation of this and that, therefore, hindi ka naman papakunin ng bar. Diba? Kasi dapat, dapat of good moral standing when you take the bar. So, in terms of materials, get as much as you can. Yes, I advise that. Para maka-pick and choose ka kung ano yung suitable sa'yo. Kasi, iba-iba yan eh. But, when doing so, do not put yourself at risk. Always be sa defensive na hindi ka mapapahamak. Ganon. So, why get as many materials? Again, so you can pick and choose, and sometimes per materials, may iba-iba silang take on it, or same topic, pero may ibang insight, or may ibang way ng pag-explain na mas makukuha mo. So, maganda na mas-scan mo as many as you can para you can choose na, I wanna stick with this kasi parang prefer ko yung pag-explain dito. Ganyan. Be resourceful, but do not put yourself at risk by being resourceful. You have to be careful, very careful, kasi ang dami na yan, ang dami yung nagkakaproblema sa ganyan. Kasi, you have to also respect the intellectual property rights of the people preparing the reviewers. And, ayun. So, just be very careful, but yes, have access to materials. And sa materials, ako, yung ginamit ko lang, yung mga legit. When I say legit, it's from the schools talaga, not prepared by the students. I don't give it a chance na, like for example, yung Bed and Red book, it's prepared by students, pero chine-check talaga yun ng professors namin. So, alam mong reliable siya. Kasi, yung professors talaga yun, hindi makiklear yan, hindi mapiprint yan kung hindi in-okay ng professors. So, reliable yun. Or, yung mga iba na prepared by professors din, wag kang magre-rely sa gawa-gawa lang ng estudyante. And wag kang kukuha ng materials na hindi straight from the official source kasi baka may lason dyan. Ano mo yun? Like, we want to see the good in people, pero there are really mga kupal na tao. And, baka may lason pa yung nakuha mong reviewer. Wag ganon. So, yung official, yung nagpapakilala na sila yung gumawa. Like, for example, Bed and Red book. Nakasulat dyan kung sino yung nag-prepare, kung sino yung nag-okay, kung sino yung committee. Pinapakilala nila yung sarili nila because they are accountable. So, because they are accountable, it means merong level of confidence dyan. Kasi pag nagkamali, sila yung babalikan. And who wants that, diba? Pero yung mga reviewer na hindi mo alam kung saan galing, huwag mo nang itry kasi baka mali. Sayang yung oras mo at effort mo. Baka nilalason yung utak mo, mali pa yung masabi dyan or something. So, yun. Review centers din na legit. I won't mention specific review centers, no? But you can assess naman. You've reached 4th year. By now, you understand what is legit and what is not. So, do your background check. Hindi yung kung sino-sino lang na-offer dyan. Go ka nang go. Ayun. Be careful and screen mo talaga yung materials mo. Yan. Pero, wag kang magpapalunod na kailangan mong basahin lahat. Again, the purpose na gusto mo ng access sa marami is so you can pick and choose the best for you. Basta provided na galing sa legit na source. And, ayun, ganun siguro sa materials. And huwag kang magpapadala sa mga, ito yung material nito, ito yung lalabas. Walang ganun. Walang ganun. Huwag ka nang mag-isip tungkol sa leakage.
sa experience ko, wala naman sigurong leakage. Kung meron bang leakage, hayaan mo na, wag kang mag-rely sa mga ganong chismis kasi they remain as chismis. Ganito yung isipin mo. Isipin mo kapag nag-aral ka at na-cover mo lahat sa syllabus, kahit ano pa dyan yung lumabas, basta nasa syllabus, confident ka sa sarili mo na alam mo sagutin. So, magtiwala ka sa sarili mo, hindi sa intel. Although the intel naman siguro quite helps, pero hindi rin eh. That's like 50-50. Would you risk 50-50? Imbes na ubusin mo yung syllabus, nag-spend time ka chasing intel and dun ka magfo-focus? Like, yung intel na yan, nandun rin naman yan sa syllabus, di naman lalabas din dyan eh. Kung inaral mo lahat, diba? Regardless ng intel, edi covered mo pa rin. Kaya, yung sa akin, I'm proud to say, naubos ko talaga yung syllabus. I made it a point. At hindi lahat ng intel sinusundan ko. Pag may maririnig akong intel sa mga legit source ko noon, na parang juicy, na parang siguro totoo to, yung ginagawa ko, iniisip ko muna, naaral ko ba yan o hindi? Alam ko ba yan o hindi? Alam ko naman na yan. Okay na, mag-move on ako sa iba. Pero pag may mga naririnig ako na, hindi ko pa alam yung tukol dyan, parang hindi ko naaral yan, hindi ko alam, wala akong idea kung ano yan. Doon ako parang ma-alarma, tapos I'll do a quick check and I'll study also. Basta pasok siya sa syllabus. I-check ko muna kung pasok siya sa syllabus. So, hindi ko sinasabing i-isolate mo yung sarili mo sa chismis. Kailangan rin alam mo yung chismis. Hindi dahil magre-rely ka doon na yun yung lalabas. Kasi, yung isipin mo doon, makikinig ka sa chismis, para pag may narinig kang chismis, tapos hindi first time mo marinig yon, like a concept, doon sa chismis, maalarma ka. Kapag pasok siya sa syllabus, ibig sabihin, ba't di mo alam? Ba't di mo pa naaral to? Okay, aralin mo na. Ganun lang. Pero hindi mo isipin na, talagang ito yung lalabas, di ko na aaralin yung iba. No, you have to cover everything sa syllabus. Kasi baka anything lalabas dyan. Huwag kang mag-rely sa intel. Parang cover your bases. Do not leave some stones unturned. Okay? Okay, so next tip is, ito naman sa system ng aral. Yung sa akin, yung ginawa ko, di ba iba-iba atake per subject, nasabi ko na yon. Pero lahat sila merong 3 pasada. So yung first pasada ko, yun yung pahapyaw. Basta makover mo lang lahat. Yung second ko naman na yun yung mas in-depth. Pero sa second run ko, hindi ko na inulit yung mga topics na confident ako. So, for example, pag yung concept na yan, alam ko na, hindi ko na siya ulitin. Sa second run ko, yung mga, minark ko yung topics na parang medyo hirap pa ako intindihin. Yung kailangan pang i-polish ba. So, yun yung mga tinutukan ko. At saka yung mga hirap ako i-grasp, hindi ko masyadong maintindihan, kailangan ko pa i-supplement. Yun, yung sa second. Yung sa third, yun na yung pinaka-polish. So, sa first at second, parang pumili ako ng materials para maintindihan ko yung topic. Pwede rin nanood ako ng videos, nagbasa ako ng libro, nagbasa ako ng reviewer, a mix of everything. Pagdating na sa third, yun na yung parang polish ko. So, yung ginamit ko na nun, yung mga last minute tips. So, pili ka ng last minute tips na angkop sa'yo. Last minute tips at pagsasagot ng mock bar. Yun yung ginawa ko. Kasi, hindi pwedeng aral ka lang ng aral. Kailangan i-practice mo rin paano sumagot. So, again, sa tip na to, yun yung ginawa ko Una, pasada para makover mo lahat sa syllabus. Kailangan mo talaga makover lahat sa syllabus. Pangalawa is, yun yung focused. Yun yung kailangan mong, first is parang initial. Cover lang lahat. Second is yung parang medyo in-depth. Pero piliin mo yung topics in the interest of time. Tapos yung pangatlo, yun na yung parang mga last minute tips at review overall, general. Yung mga kailangan mong i-memorize mo na. Yung kailangan mong mga, yun yung tinatawag na polish Yung mga alam mo na, sige ulitin mo, pero yung mga importante dyan, i-note mo na, tapos aralin mo na. Kailangan alamin mo rin kung alin dyan yung importante. Kaya ako, i-check pa rin ako ng mga dating bar questions para alam ko yung trend na parang, itong topic na to, usually ito yung tinatanong.
Parang ganyan. Merong mga nagbibigay ng mga materials na sinasabi na rin na ito, lagi itong tinatanong, ito hindi. Tapos sinasabi rin yan sa mga review center or ng mga mentor nyo or mga lecturer nyo na itong topic na to, paborito to, itong topic hindi masyado tatanong, itong topic, mga prediction, yan, ganyan. So, sa review center, meron din silang mga predictions. And it helps. So, at least parang dun sa polish mo na siya, yung mga chismis na narinig mo, at yung mga predictions, yung mga forecasts. Dito na to sa parang third reading na parang, okay, lahat ng mga chismis dapat alam mo. Lumabas man yan o hindi, at least alam mo. Pero, dapat wag mong ilimit dyan, dapat na-cover mo pa rin lahat sa syllabus. So, I suggest 3 waves, kumbaga, or 3 na ulit. Hindi, I won't say 3 readings kasi yung sa akin, I don't read the material again and again unless na parang, yung sa akin kasi, yung iba kasi inuulit-ulit lang yung material, that works for them. If that works for you, then okay. Yung sa akin kasi, I want to cover as many as possible, parang ganon, na materials na kaya ko kasi alam ko iba-iba yung perspective niyan. And ako kasi satisfied na ako sa isang reading. Pag isang basa ko na yun, okay. Sa next kasi na reviewer or material, parehas pa rin yan eh. Kaso iba lang yung approach. So, yun yung ulit ko. Yun yung repetition ko. Hindi ko uulitin yung material kasi mabobore ako. Uulitin ko yung topic. 3 ulit ng topic or more. Pero, iba-ibang materials yan. So, parang, alam mo siya tignan yung topic. Like, parang mas may 360 view ka. That is provided na, yung sa akin kasi yung first read ko na pasada is, iniintindi ko din naman, hindi ako nagbabasa na para lang mabasa, para mahabol ko at masabi kong nagbasa ako. What's the point? Nililoko mo yung sarili mo, di ba? So, dapat yung first reading mo, productive pa din. Pag sinabi mong nabasa mo na, talagang nabasa mo na, hindi yung, nabasa ko na yan, pero parang tinignan mo lang pala, diba? Or highlight ka lang ng highlight yan, di mo naman. So, yeah. 3 waves, at least. Tapos, September kasi yung bar namin nun. This is the next step. Dapat by July, tapos mo na yung 3 yun. August, yun yung parang last month mo na talaga eh. So, dapat per week na yung pag-schedule mo. Yun, finlip ko na, minirror ko na. Pre-month, kumbaga. So, make a pre-month plan. That is different. So, sa pre-month plan ko, syempre yung last week of August, yun yung first day. Yung mirror na siya. Yung second to the last, yun yung second. Yung third to the last, yun yung third. So, pa-mirror. Tapos, mabilisan na. Alam mo yung parang pag nag-aaral ka sa finals na sobrang laki ng coverage. Yung ginawa ko na nun, like, for example, sa week na yan, ganitong subjects lang. Usually, sasagot ako ng mock bar or makikinig ako ng lecture. Ganun na lang. Para na siyang application. Tapos, pag may nakalimutan ako, babalikan ko na lang. Another polish na naman. Pero yung difference niya sa isang polish na sinabi ko kanina, yun polish yun na parang basa ka ng last minute tips and reviewers. Ito, polish in terms of like, parang magbabar ka na talaga. Alam mo yun? Tapos sa September na mismo, sa bar month na mismo, nag-aaral pa rin ako. Hindi ako tumigil. So, yung aral mo naman doon, parang final exams. Kasi days lang yung pagitan. Paano mo aaralin? So, kung paano ka nag-aaral ng finals mo nung nasa law school ka, parang ganun. Huwag mo nang masyadong pahirapan yung sarili mo, mag-a-adjust ka sa bagong system. Like, iba yung approach mo sa months, pero pagdating na sa month mismo ng exam, whatever worked for you sa law school, the way you study, kapag days lang yung pagitan, like for example, it's finals week or midterms week, I suggest you just do the same. Kasi, yun yung nakasanayan mo, hindi mo na kailangan i-rewire yung utak mo. And, here's another thing that I did. So, di ba meron mga mock bar, tapos meron mga suggested answers. Usually, yung sa akin, kinumpleto ko yan. Meron sa school na mock bar, kinuha ko talaga siya. Kahit yung iba kong mga klase, hindi kumuha. Pero pumasa pa rin sila kahit di nila kinuha.
So, depende sa tao. Pero ako kasi, kinuha ko pa din. Tapos, yung sa review center, kumuha din ako. So, if may makagilap akong mga mock bars ng ibang schools, tinatry ko din, basta may suggested answers. Tapos, itatapat ko dun sa suggested answer after ko i-take. Nung tinitake ko yung mga mock bars, as in, seryoso talaga ako As in, hindi ako nagkokodigo. Talagang parang bar na. Inaano ko talaga, binibigyan ko talaga ng oras na, okay, exam day ko today. Nilalagay ko sa calendar ko yan na mock bar. Tapos yung mock bar na on-site sa school, talagang inattendan ko. Meron ding online, talagang kinuha ko. Tapos, parang, wala talagang seryoso. Sineryoso ko, kasi feel na feel. Pati yung, nilamigat ko yung aircon, para, ma-adjust ko yung sarili ko na hindi ako maihi, or something. Pati yung may parang snacks ka dyan, may tubig ka dyan, ganyan. Yung, talagang parang mag-exam ka. Except na nakapambahay ako. Ganon, kung online lang naman. Pero, sineryoso ko talaga, as in. Talagang hindi ako umaalis, hindi ako nag-cheat. As in, feel na feel ko. Kasi, hindi naman graded yan diba? Tsaka, kahit graded pa, diba, you're not supposed to cheat. Pero, yung, as in, sineryoso ko, parang dinama ko talaga, na yung mock bar na, ganon. Para ma-check ko yung pace ko, ganyan, so marirealize ko, ay kulang ako sa oras sa subject na to, ay okay ako sa subject na to, ganyan. Tapos yung sagot ko, aside sa suggested answers, pina-check ko sa mentor ko, and sa friends ko na lawyers na alam kong magaling. So, chine-check nila yung the way ako sumagot, and nagbibigay sila ng comments. And kung ano yung comments nila sa pagsagot ko, ina-adjust ko sa next na mock bar. So, talagang, yun yung isa sa ginagawa ko nung polishing stage na, nung August, na pinapractice ko paano sumagot. Alam mo na yung concepts pero sometimes, yung pagsagot, yung presentation, yun yung kailangan ng work. So, yun. Tapos, sa amin na nagsabi na si J-Lo kung anong gusto niyang way ng pagsagot So, medyo may adjustment ng konti sa nakasanayan ko sa law school. So, kailangan kong i-adapt kung ano yung nire-recommend niya na way ng pagsagot. Hindi ko sasabi na totally i-rewire mo kung paano ka sumagot or nakasanayan mo kasi mahirap yan. Pero sa akin kasi, medyo ganun na din naman ako sumagot dati, pero parang ni-refine lang, ganyan. Basta pinag-practicean ko talaga paano sumagot, gaano kabilis mag-type, inuorasan ko yung sarili ko, sumagot ng isang question, magbasa ng questions, pati yung mga techniques. So, yun yung ipapractice mo din sa August or sa the month before. Like, paano mabilis magbasa ng question. So, syempre, unahin mo yung tanong para pagbasa mo ng facts, alam mo na kung ano yung hinahanap mo. Yan yung isang technique. Tapos, paano mag-issue spotting, yan. Dapat alam mo na yan nung law school, pero kailangan mo siyang i-practice para alam mo exactly kung ano yung hinahanap. Tapos pag nagbasa ka ng mga previous bar questions and suggested answers, mas mahasa yung issue spotting mo kasi alam mo na, pag ganito yung mga uring tanong, usually yung tinatanong niya ganito. So, yun. Major kasi na problem ng students and barristers is issue spotting. Minsan, they're answering questions that are not being asked. So, it's very important to know the issue. It's easy naman to spot the issue I-ano mo sa subject. Ano ba yung subject? So, pag constitutional law yan, huwag ka mo nang haluan ng ibang yung issue. At kung anong tinatanong, don't say more than what you're asked for. Kasi baka dun ka pa magkamali. So, yung mga ganun, dapat ganun na yung ginagawa mo sa August. So, sa akin nun, focus sa aral, May, June, July, pagdating ng August at September, polish, and tsaka matuto paano sumagot ng mas maayos. Siguro ito yung last tip ko for now. And magbibigay na lang ako ng other tips sa separate video kapag may nakalimutan ako, including ano yung gagawin mo sa bar day mismo or sa bar month mismo. Like, mga
anong babaunin mo pagkain, anong ma-expect mo dun sa site, mga ganon. So, saka na yun, pag malapit na yung bar exam mismo. At kung may mga nakalimutan akong tips dito. Pero, yung last tip ko for now is hayaan mo yung pace ng iba. Huwag kang masyadong makialam sa iba. Huwag kang mape-pressure sa pinaggagawa ng iba or sa speed ng iba or just do your own thing. Kasi, yung sa akin nun, mas madali gawin yun dahil sa start pa lang, meron na akong system na in-implement para sa sarili ko, May pa lang. Meron akong calendar, yung sinabi ko, meron akong parang checklist, tapos yung materials, tapos meron akong mentor, meron akong set friends. So, yung mentor ko and yung mga friends ko na pinagtatanungan, at yung group ko, yun, doon ako nagfo-focus. Hindi na ako outside, hindi na ako nakikinig masyado outside. Tapos, yun lang. Like, bahala na yung ibang tao sa sasabihin nila. Basta ako, okay na ako sa system ko, okay na ako sa people na I engage with, and yun, I'm good. Okay na ako sa materials ko. So, hayaan mo na yung iba. Huwag ka nang masyadong mag-social media. Tsaka huwag mo nang i-story lahat ng sa ginagawa mo sa review. Ako hindi ko ginagawa yun. Yung parang panay picture ka dyan kung saan ka or what. Ako sa bahay lang talaga ako. Hindi na ako nag-coffee shop kasi naiirita ako makita yung ibang tao. Well, kung gusto mo makakita ng ibang tao, then fine. Yung iba kasi ginagawa nilang social event and social gathering yung pag-aaral. Hindi rin productive kung mag-aral ka with a group. Kasi magdedebate lang kayo about something eh. Tapos wala na, it's like the blind leading the blind again. So what's the point? Yung oras sa pag-argue at pag-discuss with your peers, inaral mo na lang sana, diba? Or pinahinga. Nakinabang ka pa. Hindi yung parang pinaglalaban mo pa yung bagay tapos mali lang pala kayo lahat, diba? Huwag mo nang intindihin yung ibang tao. Kaya mo yan isolo. Basta may materials ka, may mentor ka, at ayun, may tao ka lang na small group na hindi nyo kailangan magkita physically para controlled mo yung interactions. Kasi pag magkasama kayo physically, yung danger dyan, hindi mo ma-control. Magchichismisa na lang kayo dyan or what, or kung anong mangyari sa isa, parang ang gulo pa. Tapos sayang yung travel time mo. Whereas kung ikaw lang, parang nasa controlled environment ka, kapag kailangan mo na mag-interact sa ibang tao or mag-interact sa support system mo, hawak mo yung oras mo na, okay, hindi ko pinapansin yung phone ko for now, pero papansinin ko sila later. Or may designated oras ako to check for updates. So, controlled mo siya. Mas okay siya. Walang manggugulo sa'yo. Hindi kailangan malaman ng mundo na nagre-review ko for the bar. Nakakahiya lang pag nalaman nilang bumagsak ka. I mean, like, you shouldn't care, diba? Bumagsak ka man o hindi. There's no shame in that. Pero, sometimes it affects you eh. Yung mga salita-salita. Imbis na you wanna try again, hindi na. Masyado mong iniintindi yung sinasabi ng iba or perception ng iba. Hayaan mo na sila. Like, be in a bubble. All you need is God. And, your materials, your family, your friends, those who are truly there to support you. Ganon. Don't have to intindi others. You don't have to compete with others. Like, sure, if gusto mo maging top-notcher, then that's a good goal, okay? Pero, yung goal mo talaga is pumasa. Hindi mo na kailangang intindihin yung anong ginagawa ni ganito, anong ginagawa ni ganyan. Tapos, iibahin mo yung system mo kasi gusto mong gayahin yung kanya. Eh di, parang, okay na eh, may binibuild ka na eh, tapos sisirain mo. Tapos, uulit ka na naman, diba? Like, why? So, imbis na entertain mo pa at magulo pa yung utak mo, huwag mo na lang i-expose yung sarili. Tao ka kasi. Pag nakarinig ka or nakakita ka ng something, malamang maapektuhan ka talaga kasi hindi ka robot. So, yung best way na lang is mag-set ka ng mga parameters na hindi ka madidistract. Parang i-set up mo yung sarili mo in a controlled environment.
Kung gusto mo i-delete yung social media mo, i-delete mo na lang. Hindi mo yun kailangan. Promise. Tapos, wala. Hindi mo kailangan. Tsaka huwag kang lumab live. Huwag kang lumab live kapag nagbabash review ka, please. Kapag toxic yung jowa mo, iwan mo na. Kapag may jowa ka namang supportive, then that's nice. You're very lucky. And thankful ka dapat sa ganun, na meron kang support system na ganun. Pero dapat, alam mo yun, dapat meron kang understanding and considerate persons na naiintindihan ka talaga and na hindi mo sila kailangan intindihin. Kung talagang mahal ka nila, iintindihin nila yung pinagdadaanan mo ngayon, nagre-review ka sa bar. And intindihin nila kung gaano ka-importante yan sa'yo. Hindi sila magde-demand sa'yo na madidistract ka sa goal mo. Kasi yung goal mo na yun, nakakabuti yan para sa'yo eh. Walang mabuting tao na magdidistract sa'yo. Kung talagang concerned yung tao sa'yo at mahal ka ng tao, talagang isusupport ka niya and ayaw ka niyang ma-distract. Ayaw ka niyang mawalan ng focus sa kung anong dapat mong ika-focus. So, kung merong makulit, kung merong nang iistorbo, sa malamang, di ka nila mahal. Kasi hindi ka nila iniintindi sa very important path that you're taking on right now, this very important journey in your life. And if they can't understand that, then they don't deserve you. So, you should just focus on this journey for yourself and for those who really believe in you and support you. So, diba? Huwag mo ang intindihin ng ibang bagay, ibang tao na hindi ka deserve. Ayun. So, just mind your own thing. Have a peaceful heart, maayos na mindset, and of course, dapat pray. As in pray. Like, very important. Kasi, you need that strength. You need that motivation. And, deserve mo yan. Basta do the work. Give it your 100%. Huwag mong hahayaan yung ibang tao na pigilan ka. Huwag kang magpapigil. This is your time. So, pray for peace. Don't pray that you'll pass. It's not something you ask for. It's something you work for. God will give it to you if He sees na you're working hard for it. Kasi hindi naman pwedeng maging lawyer ka na hindi mo alam. Kawawa naman yung kliyente mo, di ba? Dapat fit ka rin talaga. So, pakita mo sa mundo na, I'm ready. Diba? So, dapat mag-act like a lawyer ka na. I-feel mo na, be ready. Na parang, kailangan ko na lang yung lisensya, ready na ako. I have the knowledge, I have the attitude to be a good lawyer. So, ayun, pray na huwag mag-pray na maging lawyer, but pray na everyday na, Lord, sana walang distractions today. Lord, sana makaaral ako today. Lord, sana healthy ako today na hindi ako ma-migraine. Lord, sana walang mangyari today na madidistract ako. Lord, just continue to provide me with abundance so that I can stand. Ganun dapat yung mindset. Hindi mo siya, Lord, sana pumasa ako kahit wala akong ginagawa. Hindi ganun. Dapat pray ka lang na walang i-istorbo sa'yo today, na okay yung heart mo or okay yung mind mo, and na walang mangyaring masama. Yun lang, para makaaral ka. So, ayun, for the tips. Okay, so, kwento time, as promised. Ano nangyari sa akin nung February. Noong February, nagkasakit ako malala. Nawalan ako ng boses. Nakalimutan ko yung term ng doktor, yung medical term ng illness ko, pero pa siyang bacterial. Tapos, nawalan ako ng boses. As in, hindi ako makasalita. Like, wala talaga. So, hindi ko makagawa ng videos. Parang buong February yun halos. Tapos, March, bumalik yung boses ko, pero nagkaroon ako ng ibang opportunity. So, merong nag-offer sa akin na mag-take on ng clients
on a part-time basis, parang retainer. Tapos, well, retainer talaga siya, hindi siya parang. Tapos, medyo na-busy ako doon kasi meron akong full-time job. Tapos, meron akong retainer sa mga clients. Tapos, yun. Sa akin, importante yon kasi nagkaroon ako ng parang law firm experience. Kasi, di ba, corpo law talaga ako. And, yung corpo kasi, wala kang litigation experience eh. Iba yung corpo. So, yun. Very, challenging kasi, I had the opportunity to appear in court, gano'n, nagkaroon ako ng litigation experience, ang dami kong natutunan, gumawa ako ng mga pleading, hindi ako marunong gumawa ng pleading dati, yung ganyan. So, sobrang busy. Kasi, sumasideline ako, tapos yung sideline ko, ang dami kong kailangang aralin at matutunan ng mga bagong bagay na hindi ako sanay. Plus, meron pa akong full-time job. Tapos, March din, same. Naglipat ako ng full-time job. Tapos, yung old job ko, ayun, parang kailangan kong mag-adjust ulit kasi yung old job ko parang anlayo, ibang industry talaga siya dito sa bagong nilipatan ko. So, ang daming ganap as in. Naglipat talaga ako ng lugar. Yung anlayo ng pinagtrabahuhan ko nung una sa bago kong pinagtrabahuhan ngayon. Tapos, nag-disengage nga ako sa ibang clients. Tapos, basta, ang daming ganap. Tapos, nagkaroon din ako ng bagong clients. Tapos, nagkaroon ako ng sakit. Like, diba, lumipat ako ng employment. Nung lumipat ako ng employment, kailangan ng medical, ng pre-employment medical, diba? Tapos, dun sa pre-employment medical, may findings sa akin na parang, yun nga, I've been unhealthy. So, ayun. Tapos, I have to deal with something, like, another diagnosis. So, there was my health issue. Tapos, well, there were health issues. Plural. Tapos, parang, ayun, ang daming changes sa professional aspect of my life. I had to change workplace. Different industry, different place. And then, yun, I had to learn other aspects of the law. Ang dami talagang ganap. But, it's fun. And, I enjoy it. It's really worth it. Despite the health issues that I'm currently working through now. Kailangan ko na mag-gym ulit or something. I have to be healthy again. Kasi yung nangyari kasi, nung bar review, tinigil ko yung gym ko. Tapos, hinayaan ko lang kain ng kain. Tapos, aral ng aral. Sedentary lifestyle. Well, I'm not saying na bahala kayo. Kung maka-incorporate nyo yung exercise habang nag-aaral, that's good. Pero kung hindi, okay lang naman. Kasi yung sabi sa akin noon, huwag kang mag-guilty kapag hindi ka nakapag-gym kasi yung tunay nag-glow up kapag naging abogado ka. Which is totoo naman kasi, for example, like, I gained weight, pero weight is something I could work on. Pero at least now, lawyer na ako, diba? Tapos, yun, iba talaga life-changing in terms of like financial stability kahit may mga natitira pa akong mga payables. Pero at least nauunti-unti ko na siya at mas capable na ako. Hindi na ako parang talagang sinasakal talaga ng mga problema ko sa pera. So, parang medyo guminhawa. Hindi pa tayo talagang nandun kasi bago pa lang tayo, diba? Pero, parang may future na ako. Dati kasi, nung hindi pa ako lawyer, parang inisip ko, may future ba ako? Pero ngayon, parang naisip ko na, siguro nga may future ako. Para naisip ko na okay, babayaran ko yung mga ganito, mababayaran ko siya, para makakalculate ko na. Tapos, parang, kaya ko dyan siguro mag-ipon in like a few months, ganyan, after kong mabayad yung ganito, ganyan. Tapos, parang pwede na ako mag-acquire ng assets, yung ganyan, parang, medyo comfortable ka na. Tapos, parang, you just know, and, parang you see it. Life changes for you. Like, for me, for example, I'm in a better place now because
I passed the bar and I became a lawyer. Hindi siya perfect, hindi siya instant, hindi ka parang nanalo sa loto. But the future is easier to navigate because you have a profession na maasahan mo. Alam mo talagang as long as healthy ka, kayang maabot yung mga pangarap mo sa buhay. Yun lang yung challenge ko is my health also, which I have to work on din. So, ayun, kasi health is wealth, diba? Yan, it's worth it. Like going through law school, bar review, bar exam, it's worth it because I assure you, it's better here than there. And I hope you also get here. Yun, good luck sa bar review, and I hope to see you on the other side of the bar. And ayun, sana makatulong ako. Hindi naman tayo sobra-sobra sa abogado, kinukulang nga yung abogado eh. My God, like diba nag-try ako mag-litigation, yung nalaman ko na sa courtroom pala, isang prosecutor lang, tapos isang PAW, ang dami-dami lang kaso sa isang araw, diba? Parang mga 13 cases sa isang araw, grabe. So, parang yung prosecutor, parang nag-aaral na lang din ng case doon na mismo is dami. Point is, dami pa. Kailangan pa ng mas maraming abogado. So, yun. Good luck. And sana maging panyera ko kayo. Ang saya din kasi pag magtatrabaho ako, minsan nakakausap ko yung counsel dun sa kabila, kakilala, ganyan. Ang saya lang na dati magkaklase lang kami, ngayon parang nag-interact kami through our clients and through work, and it's different. And I can see also my batchmates, they're also blossoming, changing for the better. So it's all good. It's all good here. I mean, it's not without challenges, but it's better here than nung time na hindi pa tayo lawyer. Kaya I wish this for you also, but know that this is not the only way to success. Pag hindi para sa'yo, it's fine. It's not the end of the world. Maraming mas mayaman dyan. Hindi ka naman yayaman sa pagiging abogado, I'm telling you. Mas mayaman pa rin pag businessman ka, no? Or something. Like, pag lawyer ka, parang, sa experience ko, parang glorified yaya, no? Parang taga-solve ng problems, tapos, parang, basta yun, taga-solve ka pa rin ng problems ng iba. So, parang, ka pa rin nila, alipin. Pero glorified, diba? Yun. But, yeah, you are treated with respect. Talaga, pag lawyer ka. Iba yung sa'yo, treatment sa'yo, may paggalang. And hindi yan na parang maging mayabang ka or what. I'm just saying that this is a very dignified profession that you'll be proud to be a part of. That's all. So, ayun. Thank you and good luck. And I hope to see you sa next videos.